Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan ang ating bida na si Ye Xinghe ay nadala sa ibang realm dahilan upang magtaka siya ng lubusan. Maya-maya pa ay isang malaking pintuan na may kakaibang hitsura ang bigla na lamang sumulpot sa kanyang harapan, at dahil sa kuryosidad ni Ye Xinghe ay pumasok siya dito, at manghang-mangha siya sa kanyang nakita kung saan napagdesisyonan niyang lumapit sa isang lawa. At bigla na lamang itong tumaas ang tubig dahilan para mabigla dito si Ye Xinghe. At maya-maya pa ay isang bulang apoy ang lumabas sa tuktok ng tubig, at papalaki ito ng papalaki ng titigan ito ng ating bida, dahilan upang magsimula itong tumakbo, at nang tumakbo na si Ye Xinghe ay sa di malamang dahilan ay bigla na lamang siyang sinundan nito ng napakabilis, dahilan upang masisigaw sa takot ang ating bida. Lumipat ang eksena sa mga batang time na nagmi-meditate, nang bigla na lamang nabalik sa paaralan si Ye Xinghe habang nagsisisigaw dahilan upang makuha niya ang atensyon ng lahat, kaya naman inakala ng ibang nababaliw na ito, at maging ang pangit na si Liang Yu ay napalingon dito habang mayabang na sinasabing walang kakayahan ang buong clan ng ating bida na lumaban sa kanya at maging so Ye Xinghe ay isang titig niya lamang. Ngunit nakaramdam din ng takot dito si Liang Yu sa pag-aakalang nagalit sa kanya ng sobrang ang ating bida. Lumipat ang eksena sa ating bida na kasalukuyang pawis na pawis at iniisip nito kung anong nangyayari dahil sa pagkakaalam niya ay nadala siya sa ibang realm kanina dahilan upang isipin niyang ilusyon lamang ito ngunit dagdag pa niya na sobrang makatutihanan sa pakiramdam ang kanyang ilusyon. At habang nag-iisip si Ye Xinghe ay linapitan na siya ng kanilang guro upang ipagsama na sa isang lugar kung saan magaganap ang innate realm exam. At habang nagsisiyalisa ng lahat, isang sa mga kaklase ng ating bida ang lumapit sa kanya at tinatanong nito kung ayos lamang ba ang ating bida, subalit umalis lamang ang ating bida nang hindi ito pinapansin dahilan upang magulat ang kanyang kaklase. Sabay lumingon dito si Ye Xinghe at sinabing pagtatawanan lamang siya nito gaya ng iba at para sa kanya ay sapat na ang kanyang mga narinig, dahilan upang mabigla ito sa sinabi ng ating bida, at sinabi niyang hindi siya gaya ng iba dahil hindi siya nagpunta dito para pagtawanan lamang ang ating bida. Dagdag pa nito na gaya ni Ye Xinghe ay galing lang din siya sa subordinate clan at ang kanyang master ay walang iba kundi si Xuyen. Dagdag pa niya na kailangan lumaban pag binubuli ng master nila, ngunit sumagot ang ating bida na sa oras na lumaban siya kay Liang Yu ay ang kanyang clan naman ang magsusuffer dahil dito. Sinabi ng lalaki na ang sino mang nang aalipusta at tumatawa sa kanila ay mga mangmang, at ginagawa lamang nila ito para sa pansariling kasiyahan. Dagdag pa niya na kung magsusumbong ang ating bida sa ginawa sa kanya ni Liang Yu ay makakaganti siya dito at wag na lang pansinin ng iba bagkos ay gawin itong encourage, at dahil sa kanyang mga payo ay nakuha nito ang loob ng ating bida dahilan upang isipin ni Ye Xinghe na kawili-wili ito. Maya-maya pa ay nagpakilala na ito sa ating bida at ito ay si Long Hong na nagmula sa Pison Town at hinihikayat nitong maging kaibigan ng ating bida. Pumayag naman dito si Ye Xinghe dahilan upang nakangiti itong magpakilala upang magkaroon siya ng bagong kaibigan. Magkasabay ang dalawang nagpunta sa lugar kung saan sinusundan nila ang kanilang guro, at maya-maya pa ay sinabi na nito na nandoon na sila, mariin din itong payo na maging tapat pag nasa loob na silang lahat. At tuluyan na nga ng gurong binuksan ang tarangkahan, at manghang-mangha ang ilang kabataan sa ganda ng lugar at ang ilang pa dito ay hinahakintulad ito sa isang palasyo, habang ang ating bida naman ay seryoso lamang na nasa isang gilid. At dahil sa ingay ng ilang kabataan ay nagalit dito ang isang matanda dahilan upang malakas nitong yabatin ang mesa habang sinasabing magsitahimik, dahil isa itong examination hall. Dagdag pa nito na bagamat mga baguhan lamang sila ay kailangan pere nilang sumunod sa mga patakaran ng Heavenly Star Academy, at nagpakilala na din ito bilang isang deputy principal ng Heavenly Star Academy at ito ay si Shu, ang responsibly sa gaganaping innate realm examination. Maya-maya pa ay ipinaliwanag na nito ang mga bato sa mesa kung saan mayroon silang tigpipito nito,
At ito ay isang raw spirit crystal na magiging basihan ng kani-kanilang mga innate abilities at kung makakapasa ba ang mga ito. Dagdag pa ng guro na kung dalawa o higit pa ang mas-sense nila ay makakapasa sila, kung tatlo naman ay higit silang special sa iba at kung apat naman ay maitututing silang isang genius ng paaralan. Dagdag pa ng guro na kung sino man ang makakabuhay ng tatlong crystal o higit pa ay papwede silang kuhanin upang maging disciple ng mga elite teacher ng Heavenly Star Academy, ngunit mariinding sinabi ni Shu na ang hindi makakapasa ay maaaring sumubok sa susunod na taon, at dahil sa mga narinig ay labis na kinabahan ng ating bida na si Ye Xinghe. Maya-maya pa ay pinaumpisahan na nito ang innate realm exam kay Chu Xian na guro ng mga bata at mabilis naman itong sumunod, kaya naman pinaghanda na nito ang lahat at isa-isa ng pinagpapaupo, at nagbigay na din ito ng instruction kung saan pinapalagay nito ang kamay ng lahat, 2 inches above the crystal upang simulang buhayin ang mga ito. At isang lalaki ang hindi na nakapag-ante ng pagsukat ng kanyang sariling innate abilities, kaya naman nauna na itong mag-umpisa, at nang biglang tatlong crystal ang nabuhay nito, habang ang iba namang studyante ay manghang-mangha sa kanilang nakita habang tinatanong ang sarili kung ganito ba ang qualification ng isang anak ng Supreme Family. Habang ang mga elite teacher naman ay konyahan ng nagsipagkomento, gaya ng nanunood, at bigla namang nagsalita ang naunang studyante at ito ay si Liang Yu na mayabang na sinasabing siya na ang susunod, dahilan upang mabigla ang Vice Deputy Principal na si Shu. At habang madali lang nito na sense ang tatlong crystal ay mayabang nitong sinasabing tingnan ang kanyang abilidad. Biglang-bigla naman dito ang ating bida habang iniisip na madali lang nitong nabuhay ang tatlong crystal ng walang kahirap-hirap, habang tuwang-tuwa namang nagsalita ang mukhang galing sa Naruto at sinasabi nitong napakabilis lang nitong nabuhay ang tatlong crystal. Dahil sa mga narinig ay lumaki agad ang ulo ni Liang Yu kaya naman mayabang nitong sinabi sa lahat na wag siyang maliitin dahil di pa siya tapos habang nagmumukhang magnanakaw ng panty ng kapitbahay. At muli na itong nagumpisang buhayin ang isa pang raw spirit crystal, habang takang-taka naman ang iba nitong kaklase, at maya-maya pa ay tuluyan na nga itong nagtagumpay sa pagbuhay pa ng isa pang raw spirit crystal. Kaya naman naubos ang malaking parte ng kanyang lakas, gayunpaman ay manghang-mangha dito ang kanyang mga kaklase, habang ang patay gutom namang si Liang Yu ay nais pa sanang subukang muling dagdagan ang mabubuhay niyang crystal subalit na pag-isip-isip din itong baka di na niya kayanin kaya naman tumigil din ito sa kanyang pagpapantasya. Maya-maya pa ay isang studyante naman ang kumuha ng atensyon ng lahat at maging si Liang Yu ay nagulat dito. At ang sumunod na sumubok na ito ay si Xueyan at manghang-mangha dito ang karamihan sapagkat nagawa nitong mabuhay ng mabilisan at walang kahirap-hirap ang 5 raw spirit crystal. At dahil sa nagawa ni Xueyan ay manghang-mangha ang mga elite teacher at maging ang Vice Deputy Principal ng Heavenly Star Academy ay na-impress dito. Kaya naman sinabi ni Vice Deputy Shu na ang pagkakaroon ng abilidad na gaya nito ay sobrang pangbihira, at dagdag pa nito na once in a several year lamang nagkakaroon ng ganitong ability. Habang ang ating bida naman ay tila naging bato sa isang gilid, dahilan upang asarin siya ni Ling Hong. Maya-maya pa ay nagsisunodin na din ang iba sa pag-alam ng kani-kanilang innate abilities at ang iba dito ay masaya habang ang iba naman ay di nagtagumpay. At isang mukhang butiti ang mayabang na sinabihan ang ating bidang common na sa mga disciple ng subordinate clan ang may mababang abilidad dahilan upang lalong kabhan ang ating bida na si Ye Xinghe. At makalipas ang ilang sandali ay inakit na din ni Ling Hong si Ye Xinghe na sumunod na sila. Kaya naman kinakabhang sumunod ang ating bida habang makikitang excited ang kanyang brother Ling Hong. At dahil dito ay nakuha nila ang atensyon ng mga elite teacher at kahit di pa nag-uumpisa ang dalawa ay nagbigay na ang ng negatibong komento ang mga ito, subalit binago ni Ling Hong ang paniniwala nilang mababa lamang ang innate abilities ng nagmula sa mga subordinate clan na gaya nila sa pagka-sense niya ng 3 raw spirit crystal.
kaya naman sinabi ng Vice Deputy Shu na kahit palaging nasa Supreme Family ang may malalakas na innate abilities ay lagi rin itong may exception. Masayang-masaya sa kanyang tagumpay si Ling Hong at nagmamaigi ito kay Ye Xinghe kaya naman tinanong nito ang ating bida kung anong lagay. Subalit malungkot namang di makaimak ang ating bida kaya naman nabigla dito si Ling Hong at napatanong na lang kung anong nangyari dito. At gulat na gulat ito nang makita niyang wala man lang kahit isang na-sense na rose spirit crystal si Ye Xinghe na kasalukuyang malungkot sa isang gilid. At habang kinakabahan ang ating bida sa kadahilan ng di na niya alam ang gagawin, ay biglang nagtanong ang kanyang brother Ling Hong nang may pagtataka habang kinaklaro niya kay Ye Xinghe kung totoo bang wala talaga itong nabuhay maski isang rose spirit crystal. Dahilan upang mapangiti ang patay gutom na si Liang Yu na animoy ng didemonyo sa isang gilid at mukhang may iniisip na kalukuhan sa ating bida. At nang mapansin ito ni Ling Hong ay agad niya itong pinigilan dahil sa kasalukuyan ay mukhang nade-depress na ang ating bida sa mga kaganapan. Ngunit di nagtagumpay si Ling Hong na pigilan ang patay gutom na si Liang Yu kaya naman bigla na lang itong humagalpak ng tawa habang may pang-aasar nitong sinasabing basura ang abilidad ng ating bida. Subalit iba naman ang nararamdaman ni Deputy Principal Shu sa mga nangyayari. Habang ang dalawang elite teacher naman ay nakapagbigay na agad ng negatibong komento, dagdag pa ng pultak na elite teacher ay wala pa siyang na-encounter na gaya ni Ye Xinghe dati. Maya-maya pa ay muling sumingit ang patay gutom na si Liang Yu at mariin nitong sinasabing paano pa makakapasa ang ating bida wala man lang siyang na-sense maski isang rose spirit crystal, dagdag pa nito na umuwi na lang ang ating bida para magbukid sa kanila. Dahilan upang lalong ma-depress ang ating bida na si Ye Xinghe sa kanyang mga narinig na negatibong komento mula sa mga patay gutom niyang kaklase at maging sa mga elite teacher. Nagpatuloy na mawala ng pag-asa ang ating bida dahil sa mga kaganapan, at lalo na nang ulanin na ang ating bida na si Ye Xinghe ng samut-saring negatibong komento sa mga patay gutom na nakapaligid sa ating bida. At sumigaw na ng malakas ang ating bida at may pagmamakaawa nitong sinasabing bigyan siya ng kahit kunti man lang na katahimikan. At dahil sa pagsigaw nito ay malakas na tumugon ang kanyang brother Ling Hong, at mariin itong sinasabing kumalma ang ating bida. Ngunit tumugon ang ating bida na wala man lang siyang na-sense na kahit isang rose spirit crystal habang nagmumukhang wala ng pag-asa, kaya naman linipitan na ito ni Ling Hong upang gisingin sa pagsasabing wag basta-basta sumuko ang ating bida, dagdag pa nito na kailangan lamang niyang lakasan ang kanyang loob. Ngunit sumagot lamang ang nawawalan na ng pag-asang si Ye Xinghe na wala man lang siyang na-sense ni isang rose spirit crystal, subalit di sumuko si Ling Hong sa pagsasabing subukang muli ng ating bida, dagdag pa nito na mag-concentrate lamang ito at wag pansinin ang mga patay gutom sa kanyang paligid. Dahilan upang ma-encourage ang ating bida at bigla na lamang itong huminga ng malalim upang muling subukan kung hanggang saan ang kanyang sariling innate realm abilities, habang tuluyang sinuportahan ito ng kanyang brother. Muling nagsalita si Liang Yu na animoy magnanakaw ng panty sa gilid habang sinasabing walang saysay ang ginagawa ng ating bida kahit na ano pang gawin ito, subalit sumigaw lamang ang ating bida at sinasabing kaya niyang mabuhay ang mga rose spirit crystal kahit paanong mangyari. At dahil sa pagpupursigi ng ating bida ay matagumpay nitong ma-sense ang tatlong rose spirit crystal, dahilan upang matuwa sa kanya ang kanyang brother Ling Hong, habang ang deputy principal naman ay mariin lamang na nagmamasid sa ginagawa ni Ye Xinghe, ngunit ang patay gutom namang si Liang Yu ay inis na sinasabing nakatsyambo lang ang ating bida. Ngunit dahil di pa tumitigil ang ating bida sa kanyang ginagawa ay na-curious dito ang patay gutom na si Liang Yu kaya naman binilang niya ang rose spirit crystal na na-sense ng ating bida. At laking gulat nito nang makitang apat na ang na-sense nito na kapantay na ng nagawa niya, habang tuwang-tuwa naman sa nasasaksihan ng kanyang brother Ling Hong sa isang gilid. Habang nakapikit ang ating bida ay nagtataka nitong iniisip kung bakit mainit sa pakiramdam ang kanyang nararamdaman sa kanyang buong katawan dahilan upang maisip niyang baka nabuksan na lahat ng daluyan ng aura sa kanyang katawan.
At habang nagpapatuloy ang ating bida sa kanyang ginawa ay muling nagsalita ang mga elite teacher, at sinasabi ng mga itong mukhang nagkamali sila sa paghusga sa ating bida. Habang ang patay gutom namang si Liang Yu ay nagsisisigaw habang sinasabing nakaswerte lang ang ating bida kaya naman di ito pwedeng may ihalin tulad sa kanya, sumagot naman dito si Deputy Principal Shu at mariin itong sinasabing di ito nagagawa sa pamamagitan ng swerte lamang at dagdag pa nito na di pa tapos ang ating bida sa kanyang ginagawa, kaya naman manood na lang sila. Habang tahimik na nanunood ang lahat gaya niyo at ni Xueyan, ay sa di inaasahang pagkakataon ay isang pulidong aura ang patuloy na lumalabas sa katawan ni Ye Xinghe, dahilan upang magulat maging si Vice Deputy Principal Shu dito. Habang time-time namang iniisip ng ating bida kung meron na ba siyang na-sense na raw spirit crystal, kahit na nararamdaman niya ang mga ito dahilan upang ganahang magpatuloy ang ating bida sa kanyang ginagawa. Maya-maya pa ay nabigla ang lahat sa kanilang nasaksihan nang lumutang na ang nagkikislapang mga raw spirit crystal sa harapan ng ating bida na si Ye Xinghe. At habang nagpapatuloy ang ating bida ay nagtataka namang tinatanong ng pultak na elite teacher ang kanyang sarili kung totoo ba ang kanyang nasasaksihan kung saan nagawa ng ating bidang masense ang 6 na raw spirit crystal. Nagkomento naman si Vice Deputy Principal Shu kung saan sinasabi nitong kung ang pagkakaroon ng abilidad na masense ang 5 raw spirit crystal ay once in a several hundred years accuracy pa pwedeng makita, ay ang pagkakaroon ng abilidad na masense ang 6 na raw spirit crystal naman ay once in a 1,000 years accuracy lamang na sobrang bihira ma-encounter. At habang dahan daw ang iminumulat ng ating bida ang kanyang mga mata, ay bigla na lamang siyang nagulat sa isang sigaw mula kay Ling Hong kung saan nagmumukha na itong butiki sa tuwa habang sinasabi nito sa ating bida na nagawa niya at nalampasan pa niya ang expectation ng lahat sa kanya. Habang patuloy na binabati si Ye Xinghe ng kanyang brother Ling Hong ay gulat naman ang sagad sa buto ang inggit na si Liang Yu habang tinatanong nito kung paano ito nangyari, at maging si Lady Xueyan ay di na nakaimik. Maya-maya pa ay pinahinto na ng ating bida si Ling Hong at may pagtataka nitong tinatanong ito kung anong nangyayari at anong pinagsasasabi nito. Maluhaluha namang tumugon dito si Ling Hong habang nakangiti nitong sinasabing nagawa ng ating bidang masense ang 6 na raw spirit crystal dahilan upang walang sinuman ang may kakayahang pantayan ang kanyang innate realm abilities sa buong Heavenly Ancestral City maliban sa Great Master na tinutukoy nito. Hindi naman agad na proseso ng ating bida ang mga pinagsasasabi ng kanyang brother Ling Hong kaya naman papaulit pa sana niya ito dito. Subalit maging siya ay biglang nagulat nang malaman niyang 6 na raw spirit crystal ang kanyang na-sense dahilan upang di ito makapaniwala. Ngunit tumugon naman ang kanyang brother Ling Hong at sinabi nitong tingnan na lamang ng ating bida ang 6 na raw spirit crystal na kasalukuyan pero nagkikislapan sa kanyang misa upang maniwala na ang ating bida. At gulat na gulat ang ating bida, nang mapatunayan niyang totoo ang lahat ng kanyang mga narinig na nagawa niyang ang masense ang 6 na raw spirit crystal, dahilan upang mapuno ng imusayon ang ating bida habang sinasabing papwede na siyang magstay sa Heavenly Star Academy. Muling nagsalita ang Vice Deputy Principal at sinasabi nitong ang innate realm exam ay tapos na kaya ibalik na sa kani-kanilang mga sariling upuan ang mga ito. Dagdag pa nito na ang susunod na bahagi ng exam ay ang pagpili ng mga teacher ng kani-kanilang mga disciple na tuturuan. At base sa patakaran ay siya mismo ang unang mamimili ng kanyang disciple, kaya naman kabang-kaba ang mga estudyant habang nananalangin sila ang mapili. Kauna-unahan nitong binanggit ang pangalan ni Liang Yu dahilan upang lalong lumaki ang ulo nito, at ang sunod namang napili ng Deputy Principal ay si Lady Xueyan, at maging ang ating bida ay napasama sa kanyang mga napili dahilan upang magulat ang ating bida. Habang ang kanya namang brother Ling Hong ay mas masaya pa sa kay Ye Xinghe nang marinig nitong maging ang ating bida ay napiling maging disciple ni Vice Principal Shu, dagdag pa nito na si Vice Principal Shu ay isa sa mga nakaabot na sa tugatog ng 7th Heavenly Realm kung saan ang maging disciple nito ay sobrang nakaka-proud. Habang gulat naman ang ating bida habang tinatanong kung nagbibiro ba ang kanyang brother Ling Hong, at kung gaano na ba kalakas ang kanyang innate realm abilities para makuha na disciple ni Vice Deputy Principal Shu.
Iniisip din ng ating bida na kung isa na siya sa disciple ni Vice Deputy Principal Shu ay wala nang muli pang mangmamaliit sa kanya at sa kanyang buong Emerald Feather Clan. At habang naiinis namang di makapaniwala ang patay gutom na si Liang Yu sa katotohanang nakuha din ng ating bida na maging disciple ni Vice Deputy Principal Shu, ay lumapit naman si Lady Shuyan sa ating bida habang nahihiya nito binati ang ating bida, at hinihikayat din nitong makatraining si Ye Xinghe bilang mag-co-disciple. Kaya namang nagulat dito ang ating bida dahil sa kanila nang di niya pagpansin dito nung una ay nilapitan pa din siya nito para batiin sa tagumpay, habang si Lady Shuyan naman ay nakangiting inaabot ang kamay sa ating bida tanda ng pakikipagkaibigan. Habang ang ating bida namang si Ye Xinghe ay kasalukuyang nagbablush, habang nakikipagkamay kay Lady Shuyan. Dahil sa mga kaganapan ay sobrang nainggit sa ating bida ang patay gutom na si Liang Yu kaya naman bigla na lamang itong sumigaw ng malakas habang sinasabing wag masyadong magalak ang ating bida dahil isa lamang itong star martial artist, dahilan upang mapalingon dito ang ating bida. Kaya naman muling nagsalita ang patay gutom na si Liang Yu at mariin itong sinasabing senworth lamang ang ating bida sa pag-sense ng 6 na raw spirit crystal ngunit kung uulitin ang pagsubok ang iba na ang magiging resulta. At dahil sa ipinapakitang inggit ng patay gutom na si Liang Yu ay nakisingit na si Vice Principal Shu at natatawa nitong sinabing ang unang resulta ay siya ring huli dahil ang raw spirit crystal ay may kaugnayan sa lakas ng spiritual soul ng bawat isa. Dagdag pa nito na kung gaano kalakas ang spiritual soul ng isang cultivator ay siya ring lakas ng innate realm abilities nito, ngunit mariin din itong sinabing laging tandaan na para maging malakas ay kailangan ng matinding pagsusumikap. Sinabi din nito na meeting 9 heavenly realm of cultivation at ang isang miyembro ng Supreme Family ay baka nasa first or second realm na, subalit ang iba naman ay nahihirapang maabot ang unang bahagi, gayunpaman ay wala silang dapat ipag-alala dahil siya mismo ang magtuturo sa mga ito. Maya-maya pa ay inutos na ni Vice Principal Shu kay Chu Xian na tapusin na ang innate realm exam at isaayos na ang mga estudyant, at mabilis namang sumunod ang guro nila na si Chu Xian, kaya naman malakas niyang sinabi sa mga cultivator na tapos na ang innate realm exam at bukas na mag-uumpisa ang cultivation classes. At habang nagsisiyalisan ang mga estudyante ay masaya namang binati ng isang elite teacher si Vice Principal Shu sa pagkakaroon nito ng 3 namumukod tanging mga disciple. Sinabi din ng elite teacher na bagamat pangbihira ang mga nakuha nitong disciple ay kailangan pa din nilang makuha ang panalo sa gaganaping Tower of God battle. Ngunit nakangiti namang tumugon si Vice Principal Shu at sinasabi nitong bagamat nagawa ng ating bida na masense ang 6 na raw spirit crystal ay tanging ang maghintay lamang ang kanilang magagawa sa kung hanggang saan ang cultivation ng innate abilities ni Ye Xinghe sapagkat ngayon lamang sila naka-encounter ng gaya ng ating bida. Tumugon naman ang isa pang elite teacher at sinasabi nito alam naman nilang di pababayaan ni Vice Principal Shu ang ating bida sa pangangalaga nito dito, habang wala namang imik ang pultak na elite teacher sa gilid, na animoy sobrang naiinis sa inggit, at tanging pagtitig na lamang ang kanyang ginagawa sa ating bida. Habang nakikipagkwentuhan ang ating bida sa kanyang brother Ling Hong. Lumipat ang eksena sa kay Ye Xinghe matapos silang makarating sa itinalagang lugar sa kanya ni Chu Xian na kanyang guro. Sinabi ng guro na ang courtyard na kanilang pinuntahan ang siyang magiging cultivation place ng ating bida, kaya naman laking gulat ni Ye Xinghe nang marinig niya ang tinura ng kanyang guro, at dagdag pa nito na maging si Lady Shuyan at Liang Yu ay makaka-training niya dito. At nang matapos nitong masettle ang tatlo ay nagpaalam na din ito para sana umalis subalit, bigla na lamang itong pinigilan ng ating bida. At nakangiti nitong tinatanong kung ba't dito siya napa-assign at bakit hindi ang mga miyembro ng mga Supreme Family na malaki ang naiambag sa Heavenly Star Academy. At tumugon naman dito si Chu Xian sa pamamagitan ng pagpapaalala sa ating bida na buhat ng maging disciple siya ni Vice Deputy Principal Shu ay higit na siyang special sa ibang disciple kaya wala siyang dapat pang-alalahanin sa lugar na napagdalhan sa kanya.
Dagdag pa nito na wag niyang bibiguin ang inaasahan sa kanya ni Vice Principal Shu kaya naman kailangan nito mag-training ng maayos. Kaya naman masiglang tumugon ang ating bida sa kanyang guru na si Chu Xian. At sa pagsapit ng dapit hapon, ay manghang-mangha ang ating bida sa pagsasabing tama lang ang pangalan ng paaralan na Heavenly Star Academy dahil maging ang courtyard ay may sariling study room. At nang pumasok na ang ating bida dito ay manghang-mangha siya sa nakita, dahil daan-daang mga scripture book at maging mga cultivation book, at iba pang mga mahahalagang libro na nandoon. Una niyang kinuha upang tingnan ang 100 herb scripture, at ito ang kanyang napuswang basahin, at masinsinan niyang binasa ang bawat detalyeng linalaman ng 100 herb scripture at halos inabot na siya ng gabi sa pagbabasa nito, at nang matapos siya ay kumuha pa siya ng isa upang basahin at ito naman ay ang libro ng Understanding Medicine kung saan focus dito ang ating bida habang di na namamali ng oras. Inabot na siya ng umaga bago matapos ang dalawang libro at sa isip-isip ng ating bida ay kung paano na niya matatandaan ang lahat ng nilalaman ng mga ito. Pumunta ang ating bida sa bintana upang magmuni-muni at sa isip-isip niya ay kailangan na niyang magpunta sa kwarto upang magpahinga, at habang pinagmamasdan niya ang araw na inaakalang buwan ay nagtataka itong napatanong kung bakit sobrang liwanag ang ilinalabas nito, dagdag pa niya na parang may mali sa kanyang nakikita. Nang biglang, napagtanto na ni Ye Xinghe na hindi buwan ang kanyang kanina pa tinitingnan kundi ang mismong araw na, at habang nakatingin dito, ay bigla na lamang itong kumari pa ng takbo at nanghihingal nitong sinasabing malilate na siya sa kanilang mismong unang araw ng trang na itinalaga ni Vice Principal Shu. Ipinakita ang courtyard, kung saan naiinip nang nag-iintay si Vice Principal Shu sa ating bida, sa kadahilan ng kanina pa nandito ang dalawang si Liang Yu at Lady Xueyan. Kaya naman paimpleng nanira sa ating bida ang patay gutom na si Liang Yu sa pagsasabing hindi karapat-dapat ang ating bidang maging disciple dahil din ito pinapahalagahan ang unang araw ng kanilang training. Maya-maya pa ay dumating na din ang ating bida kung saan napansin ito ni Vice Principal Shu, at hingal na tumatakbo ang ating bida papasok at pawis na pawis nitong sinasabing intayin na siya dahil nakaabot naman ito. At habang ang ating bida ay mariing humihingi ng tawad sa pagiging late niya ay sinabihan naman siya ni Vice Principal Shu na tumayo na sa tabi ng patay gutom na si Liang Yu at Lady An Xueyan. At habang di umiimik si Lady An Xueyan ay may pang-aasar namang nagsalita ang patay gutom na si Liang Yu habang sinasabing humahanga siya sa ating bida dahil kaya nitong maging late sa unang araw ng kanilang training kay Vice Principal Shu, dahilan upang ma-disappoint ang ating bida sa kanyang sarili. Nang biglang unang tawagin ni Vice Principal Shu ang ating bida, at mariin itong ipinaliwanag na ang patay gutom na si Liang Yu at si Lady An Xueyan ay kasalukuyan ng nasa Second Heavenly Realm kung saan ang ating bida naman ay di pa man lang nakakatapak sa First Heavenly Realm kaya naman kailangan nitong mag-focus, at dagdag pa nito na kailangan pa ng ating bida ng mas sipagan para makahabol ito sa dalawa. At dahil sa narinig ay lumaki agad ang ulo ng patay gutom na si Liang Yu at may pang-asar na nakatingin sa ating bida, habang ang ating bida naman ay aminadong kasalanan niya kaya naman nangako ito sa sariling magte-training siya ng mas mahirap. At muling nagsalita si Vice Principal Shu at pinag-uumpisa na nito ang tatlo sa kanilang training, habang ang patay gutom naman na si Liang Yu ay nasusuklam sa ating bida dahil di man lang ito kinagalitan ni Vice Principal Shu. Dagdag pa ni Vice Principal Shu na si Lady An Xueyan at ang patay gutom na si Liang Yu ay kasalukuyang mag-uumpisa sa Second Heavenly Realm of Cultivation, ngunit ang ating bida naman ay siya mismong magtuturo sa ating bida upang mapalakas ang kanyang dantian at upang maramdaman din ito ang sarili niyang chi. At antimano nitong sinabi ang mga dapat gawin ng ating bida kung saan pinapaupo niya ito at ipinapikit ang mata habang pinapakiramdaman ang kanyang dantian. Dagdag pa ni Vice Principal Shu na mag-focus lamang ang ating bida sa kung nasaan ang kanyang dantian, at sa oras na makaramdam na ang ating bida ng kunting init dito ay yun ang magiging patunay na nakapasa na siya sa first step.
At habang time na pinapakiramdaman ni Ye Xinghe ang kanyang dantian ay isang misteryusong asul na apoy ang lumabas dito, kaya naman naramdaman agad ito ni Ye Xinghe. Dahilan upang agad niyang iminulat ang kanyang mata, habang napatanong ito sa kanyang isip na kung nga ba ang naramdaman niya. Agad namang nagsalita si Principal Shu at mariin itong tinatanong ang ating bida kung bakit agad itong damilat kahit nakakaumpisa pa lamang nila. Dagdag pa nito habang naiinis na walang pagtatyaga ang ating bida kaya naman tuturuan niya ito ng leksyon, dahilan upang kabhan ang ating bida. Maya-maya pa ay naglabas na ng nakakapangilabot na aura sa anyo ng isang apoy si Vice Principal Shu, kaya naman agad na nagsalita ang ating bida upang pigilan ito sa plano nito, at nagtagumpay naman ang ating bida dito, sabay nagsalita si Vice Principal Shu at tinatanong nito si Ye Xinghe kung may gusto ba ito sabihin sa kanya. Dagdag pa nito kung nakakaramdam na ba agad ang ating bida ng chi, at sumagot naman ang ating bida na sa ilang segundo lamang ay agad siyang nakaramdam ng kunting pag-init ng kanyang dantian, at may pagtataka namang sinabi ni Vice Principal Shu na kung naramdaman ba ng ating bida ang kunting init sa kanyang dantian na parang may mga strands dito na tumutusok sa kanyang dantian. At sumagot naman ang ating bida sa pagsasabing nakaramdam siya ng kunting pag-init gaya ng sinasabi ni Vice Principal Shu sa kanyang dantian ngunit sinlaki lamang ito ng kanyang hinlalaking daliri, at nakangiting dagdag pa nito na sa tingin niya ay yun nangga ang tinutukoy ni Vice Principal Shu. Simpleng tumugon naman si Vice Principal Shu at sinasabing tama ang ating bida sa kanyang mga tinuran. Kaya naman agad nang ipinaliwanag ni Vice Principal Shu ang dapat gawin ng ating bida patungkol sa circulation ng chi nito at ipinapagawa niya ito kay Ye Xinghe sa loob ng 36 days bago ituro ang kasunod na step. Dagdag pa nito na kamangha-mangha ang innate abilities ng ating bida kaya nakakasiguro siyang makakatapak ang ating bida sa First Heavenly Realm sa loob lamang ng 10 araw. Tumugon naman ang ating bida ng may kagalakan habang sinasabing magpapatuloy na siya sa kanyang hard training, kaya naman umupo ng muli si Ye Xinghe upang gawin ang itinuro sa kanya ni Vice Principal Shu, at sa isip-isip niya ay wala siyang dapat na masayang na oras upang mas mabilis lumakas. Maya-maya pa ay may ibinigay sa kanya si Vice Principal Shu na isang lebro at may pagtatakang tinanggap ito ni Ye Xinghe habang tinatanong kung ano ito. Kung saan tumugon naman si Vice Principal Shu habang sinasabing ang librong hawak ng ating bida ay ang Divine Secrets of Star Martial Artist, kung saan ito ang unang pinag-aaralan ng mga Star Martial Artist gaya ni Ye Xinghe. At mariin pang dagdag nito na ang librong hawak ng ating bida ay ang Law of Indication for Star Martial Art. Dagdag pa nito na maaari lamang itong i-cultivate ng ating bida sa oras na nakatapak na siya sa First Heavenly Realm at papwede siyang lumapit sa kanya para ipaliwanag ito sa oras na mag-uumpisa na siya. At habang iniisip ni Ye Xinghe ang pangalan nito, ay manghang-mangha siya sa pangalan ng librong kanyang hawak-hawak. At habang masayang nakatalikod ang ating bida na tuwang-tuwa ay halos mamitay na sa inggit ang patay gutom na si Liang Yu dito habang si Lady An Shuyan naman ay masaya para dito. At makalipas ang ilang oras ng kanilang training sa ilalim ni Vice Principal Shu, ay makikitang masinsinan pa ring nagte-training ang ating bida, habang iniisip nitong wala siyang dapat masayang na kahit kunting oras. At pinupuri naman siya ni Vice Principal Shu habang nakatingin dito, dagdag pa niya nakahanga-hanga ang ating bida dahil di man lang ito gumagalaw habang nagte-trang. Dagdag pa niya na masaya siyang merong gaya ni Lady An Shuyan at Liang Yu na kanyang mga disciple. Nang biglang damilat ang ating bida, habang nagtataka nitong iniisip ang nangyayari sa kanyang katawan kung saan pakiramdam ni Ye Xinghe ay punong-puno ng enerhiya ang kanyang buong katawan. At pinahinto na sila ni Vice Principal Shu sa pagtitrang at agad niyang pinapanta ang tatlo sa kanya. Sabay-sabay namang lumakad ang tatlo papalapit dito, at sabay-sabay nilang tinawag na Master si Vice Principal Shu habang nagbibigay ng paggalang. At agad niyang sinabi na pakatandaan nila ang kanyang sasabihin bilang kanilang master na kung walang matibay na paniniwala at walang ka-effort sa pagko-cultivate ay di sila uunlad.
Dagdag pa nito na bago niya turuan ang tatlo ng martial arts ay nais niya maunang malaman ang patungkol sa mga ito, at seryoso nitong tinanong ang tatlo sa kung anong dahilan nila at gusto nilang matuto ng martial arts, dahilan upang di agad makasagot akin man sa kanilang tatlo. Unang sumagot sa katanungan ni Vice Principal Shu ang patay gutom na si Liang Yu kung saan mayabang nitong tinatanong si Vice Principal Shu kung kailangan pa ba ng isa pang dahilan upang matuto ng martial arts habang nagmumukha itong magnanakaw ng panty ng kapitbahay. Sabay sabing nag-aaral siya ng martial arts upang lumikha ng Prime Minister na magiging isa sa pinakamakapangyarihan sa buong Zhou Empire habang ipinapakita nito kung gaano siya kasakim sa kapangyarihan. Kaya naman tumugon si Vice Principal Shu na di na din ito masama, sabay tanong kay Lady An Shuyan, at tumugon ito at mariin itong sinasabing nag-aaral siya ng martial arts para sa kalayaan kung saan walang boundaries at walang anumang isipin. At tumugon naman si Principal Shu at sinabi nitong freedom, na agad naman sinang-ayunan ni An Shuyan at dagdag pa nito habang nangingilid ang luha na kung mangyari ang gusto niya ay di na niya kailangan pang sacrifice ang kanyang sarili para sa kapakanan ng kanyang pamilya, habang tulalang tinitingnan ito ng ating bida. At tumugon muli si Vice Principal Shu at sinasabi nitong ang gusto pala ni An Shuyan ay gaya ng female martial god Tianyin na di nasasakop ng anumang society. At habang sumasang-ayon sa tinuran ni Vice Principal Shu si An Shuyan, ay kasunod namang tinanong ng principal ang ating bida patungkol sa dahilan niya upang matuto ng martial arts, at tumugon naman ang ating bida habang nakangiti nitong kinlaro kay Vice Principal Shu ang katanungan nito, at muli namang inulit ni Vice Principal Shu ang kanyang katanungan para sa ating bida, kung saan sasabihin sana niya ang tunay na dahilan. Subalit bigla nitong sinabing wala naman siyang mataas na pangarap kundi mapabuti ang kanyang pinanggalingang clan, at sinabi din nitong kada taon ay nagbabayad sila ng malaking tax, kahit na maliit ang kanilang kinikita sa pagpa-farm dahilan upang mawalan ang iba ng pangsariling pangangailangan, na nagdudulot ng kamatayan dahil sa gutom, kaya mariin nitong sinabing kung magiging malakas lamang siya ay malaki ang mayambag niya sa kanyang clan, nang sa ganon ay mabuhay ang mga ito nang walang iniisip na problema. Hindi naman nagkaimik si Vice Principal Shu, dahil muling nagsalita ang ating bida at may pagmamalaki nitong sinabing kahit na mahina siya ay gagawin niyang lahat para maprotektahan ang kanyang tinuturing na pamilya, habang naglalabas ito ng malakas na aura. Ngunit nagsalita naman ang patay gutom na si Liang Yu at may pang-aasar nitong sinabing ginagawa lang pala ito ng ating bida para sa isang mangkok na kanin. Ngunit nakuha naman ni Ye Xinghe ang loob ni Vice Principal Shu, kaya bigla ito napatalikod na tila may iniisip, sabay sabing bumalik na ang tatlo sa kanilang ginagawa, upang di siya mapansin ng mga ito. Sabay bigla nitong tinawag si Ye Xinghe, sabay sabing ang mga tinura ng ating bida ay pangarap lamang, dahilan upang maguluhan ang ating bida. At matapos ang maemosyong tagpo ay lumipat ang eksena sa ating bida na kasalukuyang nagko-cultivate sa kanyang silid pahingahan, nang biglang napadilat ang ating bida ng may pagtataka, at habang naglalabas ng di kapanipaniwalang aura ang kanyang katawan, ay mariin niyang iniisip kung ano itong kasalukuyan niyang nararamdaman, huminga siya ng malalim nang napagtanto niyang ito ay ang Star Amas Dantian, kung saan sinasabi sa libro ng Divine Secrets of Star Martial Arts na kapag naramdaman ito, ay ibig sabihin na nakatapak na ang sinumang makaramdam nito sa Second Heavenly Realm. Ngunit sinasabi din ng ating bida na ibang-iba ito sa sinabi sa kanya ni Vice Principal Shu dahil ilang buwan pa ang bibilanggan para makaabot siya dito, kaya naman litong-litong iniisip ng ating bida kung anong nangyayari, subalit ipinagsawalang bahala na lamang niya ito upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. At sinubukan ng ating bida na sukatin ang kasalukuyan niyang lakas, kaya naghanda ito ng isang atake habang iniipon ang makapanindig balahibong aura sa kanyang kamay na may anyo ng isang kuryente, sabay malakas niyang iwinasiwas ito. Mabilis na lumipas ang 7 araw ng pagtuturo ni Vice Principal Shu at lumipat ang eksena sa practice field kung saan naandito ang tatlo, para matuto ng entry-level technique, at unang tinawag ni Vice Principal Shu si Lady An Shuyan para maunang turuan, at bago ito magsimula sa pagtuturo kay An Shuyan ay sinabi nitong manatili lamang ang patay gutom na si Liang Yu sa gilid para manood,
Sabay sabing dahil di pa nakakatapak ang ating bida sa First Heavenly Realm ay kailangan itong magpatuloy sa pagpapractice ng kanyang chi. Nang biglang nagsalita si Ye Xinghe dahilan upang ma-curious si Vice Principal Shu sa sasabihin nito at kinakabahang sinasabi nitong naabot na niya ang First Heavenly Realm, dahilan upang mabigla si Vice Principal Shu at maging ang patay gutom na si Liang Yu at maging si An Shuyan dahil di madaling maabot ang sinasabi ni Ye Xinghe, kaya naman agad na kinlaro ni Vice Principal Shu ang narinig niya sa ating bida, at sabay biglang singit naman ng patay gutom na si Liang Yu habang mariin itong sinasabing impossible ang tinura nito dahil di ito madaling gawin sa loob lamang ng 7 araw. Ngunit sinabi naman ni Vice Principal Shu na kung totoo ang sinasabi ng ating bida ay makakapag-cultivate din ito ng ilang teknik kasama ng dalawa, ngunit sa isip-isip nito ay paanong nagawa agad ni Ye Xinghe na makaabot sa First Heavenly Realm sa madaling panahon lamang. Habang inis naman ang patay gutom na si Liang Yu sa isang gilid habang may iniisip na masama sa ating bida. Sinaman mapigil ang mapatingin ni An Shuyan sa ating bida at hangang-hanga ito dito dahil sa nagawa ni Ye Xinghe, at habang magkakatabi ang tatlo ay napansin bigla ng ating bida ang pagtitig sa kanya ni Lady An Shuyan, kaya naman agad itong nagtanong kung may mali ba sa mukha ng ating bida, dahilan upang mahiya si An Shuyan habang sinasabing wala lang iyon at wag nang intindihin. At pinasimulan na nga ni Vice Principal Shu ang trang, kung saan itinuro na sa di kalayuan ang 3 stakes at sinabi nito magsipili sila ng isa at tumapat dito, at mabilis namang sumunod ang 3. Sabay sinabi ni Vice Principal Shu na sundin lamang ang kanyang mga instruction, sabay sabing magpuko sa kani-kanilang dantian, at ilagay ito sa kanilang kamay, at sa oras na maramdaman na nila ang kanilang chi dito ay agad na magbigay ng mabilis na pag-atake. Mabilis naman itong ginawa ni Lady An Shuyan at nang patay gutom na si Liang Yu, kung saan nagkaroon ng isang malakas na pagsabog, at mariin namang inintay ng dalawa ang resulta ng kanilang ginawa pag-atake, kung saan nagkaroon ang 2 stakes ng kaunting butas. Habang sinasabi naman ni Vice Principal Shu na di na ito masama, at di sila pwedeng maliitin para sa isang fire martial artist. At habang iniisip nito kung ano naman ang magagawa ng isang star martial artist na tulad ni Ye Xinghe sa isa pang stakes, ay nabigla ito nang makitang wala man lang kahit kunting damage ang stakes na para kay Ye Xinghe. At habang di umiimik ang ating bida ay sinabi ni Vice Principal Shu na kung di pa ng ating bida na aabot ang First Heavenly Realm ay di man lang nito magagalusan ang stakes sa kanyang harapan sabay tanong kung anong problema ni Ye Xinghe. At bigla namang napangiti ang patay gutom na si Liang Yu na animoy magnanakaw ng panty ng kapitbahay, sabay bigla na lamang itong humagalpak ng tawa habang sinasabing mukhang nagsisinungaling talaga ang ating bida sa pagsasabing nitong naabot na nito ang First Heavenly Realm, sa pag-aakalang di man lang nagalusan ni Ye Xinghe ang stake sa kanyang harapan. Kaya naman maging si Vice Principal Shu ay napatanong din sa ating bida kung naabot na ba talaga nito ang First Heavenly Realm o hindi, at agad namang tumugon ang patay gutom na si Liang Yu sa pagsasabing impossible ito para sa katulad ng ating bida. Kaya naman nagsalita na din ang ating bida at kalmado niyang sinabing hindi ito gaya ng sinasabi ni Liang Yu sa kanya at nais muna niyang pakinggan ni Vice Principal Shu. Kaya naman nang gagalaiting sinabi ng patay gutom na si Liang Yu na wag na itong magpalusot pa sa kanilang master, dahilan upang mariin itong patahimikin ni Vice Principal Shu, at agad naman itong sumunod habang naiinis. At sinabi na ni Vice Principal Shu na pwede nang nagsalita ang ating bida sa totoong nangyari, at agad namang tinura ng ating bida na di niya alam kung pwede ba niyang itanong ito sa kanilang master habang nahihiyang nakangiti. At muli nang nagsalita ang ating bida kung saan sinasabi nitong di biro ang stake sa kanyang harapan kaya nagdadalawang isip siyang umatake dahil baka pagbayarin siya dito kung masira niya ito, kaya naman naguluhang nabanggit ni Principal Shu ang salitang pagbabayaran. At agad naman sinabi ng ating bida na ang clan ni Xinghe ay mahirap lamang at walang kakayahang magbayad sa magiging damage nito. At habang nakangiti ang ating bida ay sinabi naman ni Vice Principal Shu na wala siyang babayaran mara dito, at dahil sa kakulaitan ng ating bida ay muli niyang kinlaro kung totoo bang di siya magbabayad para sa damage nito,
kaya naman naiinis nang sumagot ang kanilang master na si Principal Shu at mariin itong kinlaro na wala talagang babayaran ang ating bida para sa pinsala, habang nagpipigil naman ng tawa si An Shuyan sa kamangmangan ng ating bida. At pareho itong napansin ni Xinghe at ni Vice Principal Shu dahilan para manigas sa tayo si An Shuyan at lalo pa nang titigan siya ng dalawa. At maya-maya pa ay sinabi na ng ating bida na kung ganun ay susunod na siya sa instruction ng kanilang master, habang tumugon naman dito ang kanilang master sa pagsasabing wag nang mag-isip pa ng kung ano-anong kabang-awan ng ating bida basta't magpatuloy na lamang ito. Kaya naman huminga ng malalim ang ating bida, sabay puko sa stakes, at mabilis itong naghanda ng isang suntok para dito, sabay malakas na umatake ang ating bida sa stakes na dahilan ng malakas na pagsabog, habang gulat naman ang patay gutom na si Liang Yu, at umabot ito sa puntong magmukha ng butiki sa gulat, nang muntikan na itong tamaan ng ating bida, dahilan upang sigawan nito si Ye Xinghe sa pagtatanong kung may balak ba ang ating bida na patayin siya, habang kabang-kaba naman ang ating bida dahil maging ang pader sa gilid ay nasira dahil napasubra ito sa kanyang ginawa. At nagpasigaw sa takot ang ating bida nang makitang amazing ang pader ay nasira niya sa pag-aakalang malalagot siya ng kanilang master dahil dito. Habang patuloy paring nagsasalita ang mukhang butiking si Liang Yu sa ating bida, habang ang ating bida naman ay dinaalam ang gagawin sa pag-iisip na di niya kayang bayaran ang pinsala dulot ng kanyang malakas na pag-atake. At seryoso namang nagsalita si Vice Principal Shu habang nakatingin sa ating bida, at sinasabi nitong di lang nasira ni Ye Xinghe ang stakes kundi maging ang pader, kaya naman maluha-luhang tumingin dito ang ating bida habang iniisip na malalagot na siya ngayon. Seryosong iniisip ni Vice Principal Shu na ang ipinakitang lakas ng ating bida ay katumbas na ng Second Heavenly Realm, habang ang ating bida naman ay kasalukuyan pa ding nakatingin sa pader na nasira niya habang sa isip-isip niya ay di naman niya sinasadya. Maya-maya pa ay malakas na tinawag ang ating bida ng kanilang master dahilan upang mabigla itong napasagot, at kinakabahan itong sinabing di niya intensyong masira ito, kaya naman inalis na ni Vice Principal Shu ang pag-aalala ng ating bida sa pagsasabing okay lang ito at wag na ni Ye Xinghe pang isipin ito. Kaya naman biglang sumaya ang ating bida at may galit itong nagpasalamat dito, habang gulat naman ang patay gutom na si Liang Yu. At habang nanggagalaiting nakatingin ang patay gutom na si Liang Yu sa ating bida, ay bigla na lamang nagsalita si An Shuyan at sinasabi nitong mukhang higit ng mas malakas sa kanila ang ating bida. Kaya naman di ito makapayag sa katutuhang kanyang nasaksihan dahilan upang di nito sang-ayunan ang tinura ni An Shuyan, kaya naman mariing tinanong ni An Shuyan ang patay gutom na si Liang Yu na kung di pa daw ba obvious, ang naging pinsala ng stakes dulot ng taking ginawa ng ating bida, dagdag pa nito na maging ang pader ay naapektuhan nito sa lakas. Mariin din sinabi ni An Shuyan na bagamat mas lamang sila sa cultivation level sa ating bida ay lamang naman ito sa kanila ng bilis, dagdag pa nito na ganito ang lakas ng isang cultivator na may kakayahang masense ang 6 na raw spirit crystal. At dahil sa mga nasaksihan at sinabing katotohanan ni An Shuyan ay nanggagalaiti itong pinatigil ng patay gutom na si Liang Yu sa pagsasabing wag ikumpara sa kanya ang ating bida na isa lamang hamak na alipin, dagdag pa nito na may mali lamang sa stakes na inatake ng ating bida, dahilan upang di maka-emik si An Shuyan, at dagdag pa ng patay gutom na si Liang Yu na yun ang katotohanan, na isa lamang hamak na star martial artist ang ating bida kaya useless ang kakayahan nitong masense ang 6 na raw spirit crystal. Kaya naman tumalikod na si An Shuyan habang sinasabing masyadong delusional ang patay gutom na si Liang Yu, habang si Liang Yu naman ay nanggagalaiting pinapaniwala ang sariling impossible talaga na magawa ito ng ating bida kahit na harap-harapan niya itong nasaksihan. Lumapit naman si Vice Principal Shu sa ating bida at mariin niyang kinaklaro dito kung alam ba ng ating bida ang mangyayari sa una palang kaya di agad ito kumilos bagkus ay humingi muna ito ng pahintulot sa kanya. Kaya naman kinakabhang ikinwento ni Ye Xinghe ang nangyari nung isang gabi, kung saan masinsinan siyang nagte-training sa kanyang room, nang biglang nagulat ito nang di na sinasadyang masira ang kanyang sariling kwarto,
kaya naman kinlaro ni Vice Principal Shu kung yun ba talaga ang nangyari, at tumugon naman ang ating bida habang kinakabahan na di siya nagsisinungaling at di din talaga niya alam na ganun ang mangyayari sa una pa lang. Kaya naman tinawag na nito si An Shuyan at Liang Yu, at mariin niyang sinabi sa dalawa na sundin lamang ang kanyang mga tinuro at mag-training ng mabuti habang gagabayan niya mismo ang ating bida dahil di kapanipaniwala ang bilis ng paglakas nito, at upang di magkaroon ng malaking problema pagdating ng panahon, kaya naman nang gagalaiti pading tinatanong ng patay gutom na si Liang Yu kung paano ito posible. Lumipat ang eksena sa ating bida kung saan patuloy itong ginagabayan ni Vice Principal Shu at minsan binibigyan ng mga instruction sa pag-aaral ng chi nito, at manghang-mangha ito ng mabilis na matutunan ng ating bida ang kanyang mga tinuturo. Maya-maya pa ay muling naramdaman ng ating bida na umangat na naman ang kanyang lakas dahilan upang maramdaman niyang punong-puno ng enerhiya ang buo niyang katawan, at dagdag pa nito habang nagsasanay na lalo din siyang bumilis. Kaya naman masaya niyang tinawag ang kanyang master upang ipagmaigi dito ang kanyang tagumpay, habang di naman makapaniwala dito si Vice Principal Shu sa kadahilan ng kalahating oras pa lamang nitong tinuturuan ng ating bida. Ipinapakita sa eksena ang buong Heavenly Ancestral City kung saan matatagpuan ang Heavenly Star Academy, na kasalukuyang nandoon ang ating bida at time itong nagko-cultivate. At sa di inaasahang pagkakataon ay nagawa ng ating bidang masira ang barrier na humahadlang sa kanya para makapasok sa kanyang Divine Sea of Consciousness. At nang magsimula ng pumasok ang ating bida sa di inaasahang pagkakataon ay dalawang ancient star na kasalukuyang nagsasalpukan. Dahilan upang magtaka dito ang ating bida habang iniisip kung anong ibig sabihin ng mga ito. Naalala ng ating bida na ayon sa Divine Secrets of Star Martial Artist Book ay sa oras na makaramdam ang isang Star Martial Artist ang ganito, ibig sabihin lang ay nakaabot na ito sa Third Heavenly Realm, dahilan upang magtakang lalo si Ye Xinghe sa kadahilanang sinabi sa kanya ng kanyang master na aabutin siya ng 2 o 3 taon bago maabot ito. At lalo pa siyang naguluhan nang bigla na lang sumulpat ang isang ancient tombstone sa kanyang Divine Sea of Consciousness, at laking tanong niya sa sarili kung anong connection nito sa kanya, at anong mayambag nito sa lakas ng ating bida. At habang ang ating bida ay gulong-gulo sa kanyang mga nasaksihan, ay sa di inaasahang pagkakataon ay bigla na lang may kumatok sa pintuan ng kanyang kwarto, at ito ay walang iba kundi si An Shuyan, at nang mapansin ito ni Ye Xinghe, ay kinakabahan itong mabilis na tumungo dito para makita kung sinong kumakatok sa kanyang pintuan, at nang makalabas na siya ay nakita niya si An Shuyan kung saan nagtatakang tinatanong ito ng ating bida. At nagalit naman si Lady An Shuyan sa ating bida nang tawagin niya itong sister na inakala naman ni An Shuyan na ginagawa siyang gurang ng ating bida, kaya naman pinakalma ito ng ating bida at sabay inanyayahang pumasok dito. At habang nagkukunwaring naiinis si Lady An Shuyan ay na-awkward din naman sa nangyayari ang ating bida, habang iniisip nito kung anong kailangan ng ating bida sa kanya, nang biglang tumingin ito kay Ye Xinghe na parang may binabalak na kung ano. Napansin naman ito ng ating bida kaya naman nakangiti niyang tinanong si An Shuyan kung anong problema, nang biglang umatake ng mabilisan si Lady An Shuyan sa ating bida di malamang dahilan habang sinasabi nito sa ating bida na maghanda. Matagumpay namang na-block ng ating bida ang atake nito dahil sa kanyang reflexes. At sabay sabi ni Lady An Shuyan na magaling ang ginawa ng ating bida, habang ang ating bida naman ay kabang-kabang sinabing napaka-panganib ng ginawang atake nito. Sabay sinabi pa ng ating bida kay Lady An Shuyan na ang isang sneak attack ay lubhang mapanganib, kaya naman sumagot dito si Lady An Shuyan kung saan sinasabi niyang nandito siya para subukan ang bago niyang lakas kasama ng ating bida. Kaya naman nagmumukhang batang tinanong ng ating bida kung balak lang ba ni Lady An Shuyan na i-bully siya dahil alam naman nilang mas mataas ang cultivation level nito sa kanya. Ngunit sinabi lang ni Lady An Shuyan na wag niyang marami pang Saturday sabay umatake ito muli ng isa pang malakas na sipa patungo sa ating bida, at sa pagkakataong ito gumamit na si Lady An Shuyan ng kanyang aura sa anyo ng isang apoy, dahilan upang lalong kabhan dito ang ating bida habang mabilis na dumidipinsa sa mga pag-atake sa kanya.
Nagpatuloy ang pag-atake sa kanya ni Lady Anne Xuyen habang ang ating bida naman ay walang ginagawa kundi umilag lamang at dumipinsa dito, dahilan upang bahagyang natigilan si Lady Anne Xuyen, habang seryosong nakatingin sa ating bida, habang ang ating bida naman ay naghahanda para sa muling pag-atake ni Anne Xuyen sa kanya. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan napilitan na ang ating bida na magbalik ng mga pag-atake kay Lady Anne Xuyen, upang ipakita din dito ang ilang niyang kakayahan, kaya naman nagpatuloy ang dalawa sa kanilang mainit na labanan, hanggang sa mahawakan ni Lady Anne Xuyen ang kamay ng ating bida, at malakas na nagbigay ng isang shoulder blow dito, at sa di inaasahang pagkakataon ay nahawakan ng ating bida ang kalangitan mula kay Lady Anne Xuyen, dahilan upang magalit dito si Lady Anne Xuyen, habang tuwang-tuwa naman ang ating bida. Kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang sa ganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng ilang komento para sa ating susunod na episode.